Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nasa linya na ho ng ating komunikasyon. Walang iba, si Manila 3rd District Representative Joel Chua. At makikibalita ho tayo, o reaksyon lamang dito ho sa naging ruling ng Korte Suprema sa pagbasura ho sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara dun ho sa impeachment trial naman laban kay Vice President Sara Duterte. Magandang umaga po, Representative Chua. Welcome to the program. Si Bombo Victor Huito together with Bombo Jai. Magandang umaga po at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Unang-una, ano po ang initial reaction mo, Representative Chua, matapos so ang naging pinal na desisyon ng Supreme Court sa impeachment case laban naman kay Vice President Sara Duterte? Well, siyempre, unang-una po, tayo po ay nalulungkot dahil po sa naging desisyon po ng kataas-taasang hukuman. Subalit tayo naman po ay bilang isang abogado at officer of the court, siyempre ginagalang po natin itong kanilang mga naging desisyon. Nga lang po, siyempre, siguro napapanahon na para dahil po sa naging desisyon po nila, malamang kami po mag-usap-usap po sa Kamara para baguhin po yung rules na itinalaga po dito po sa impeachment trial. May nababanggit ho, Representative Chua, itong si Senate President Vicente Sotto na yung naging desisyon daw ho ng Korte Suprema dito sa impeachment trial versus BP Sara, parang pakikialam daw ho ito ng Korte Suprema sa kapangyarihan ng Kongreso. Ano ho ang reaksyon mo dito? Well, siyempre, ginagalang po natin ang desisyon po ng ating Senate President dahil kung titignan naman po ninyo, talaga naman po sa mga dati po mga desisyon at maging sa ating saligang batas, maliwanag po na ang exclusive power po sa impeachment at pagkatalaga po ng rules ay nasa atin po, nasa House of Representatives o nasa Kamara. At dahil nga po dito, binigyan po ng mas malawak na latitude para ito po ay masunod. Pero dahil nga po dito, parang medyo nagkaroon po ng konting magkakaroon po ng konting pagbabago dito po. Kaya hindi ko naman po masisisi ang ating Senate President at iba pa pong mga legal expert kung ito nga po ang kanilang maging pananaw. Well, Representative Chua, no, ngayong bago na ho itong liderato ho ng Kamara at posible ba na ma-impeach pa rin itong si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives? Well, yung usapin pong yan, malalaman po natin once na ito po ay once na meron pong impeachment complaint na maipataw dahil unang-una, yung 19th Congress po, iba po yung composition ng 20th Congress. Pangalawa po, marami rin po siyempre na nakatingin na sa 2028 which is national election. Kaya yan po, masusubukan po natin kung ganyan pa rin po ang magiging sentimiento ng karamihan. Pero ang isa lamang pong maganda, dito po sa naging desisyon ng Korte Suprema, ito naman po kasing desisyon ng Korte Suprema, pagdating po sa nangyari po to sa technicality, hindi naman po sa substansya o sa mismong laman o grounds. So sa technicality lamang po ang particular na binabanggit lamang po dito. Representative Chua, may katanungan rin ang aking kapartner dito, si Bombo Jai Rahangayo. Bombo Jai? Representative, pabor po ba kayo na magkaroon ng impeachment proceedings kay Pangulong Marcos at sa Vice Presidente? Ano po? Pakiulit po. If favor po ba sa inyo na magkaroon ng impeachment proceedings sa Pangulo at sa Vice Presidente, Representative? Ninyo kung favor o hindi naman po namin ito option, no? Kasi siyempre hindi naman po natin maiaalis kung may mga naniniwala na meron po mga grounds para mag-file ng impeachment laban po sa dalawang pinakamataas na opisyal. In fact, kasi ito po ay constitutional duty namin. Hindi naman po ito namin na dapat tignan bilang kung kami ay willing o hindi. Pero dapat ito po ay isang obligasyon namin na dapat po namin gampanan
once meron pong nag-file. And hypothetical lang, Representative, no, if ma-impeach itong si Pangulong Marcos at si Vice President Sara Duterte, ano po sa tingin mo, Representative, yung epekto nito sa imahe ng Pilipinas? Sa ngayon, sa totoo lang, medyo alam naman po natin, marami pong issue ngayon na pinagdaraanan ng ating bansa at medyo hindi po maganda ang sitwasyon natin ngayon dahil nga po sa mga issue na dumaan. At kung madadagdagan pa po ng ganitong klaseng mga usapin, kagaya po ng impeachment, mas magiging hindi po stable ito para sa ating bansa. Lalong-lalo na dun sa mga nais mag-invest dito. Kaya, syempre, tayo naman po, mas gusto naman po natin na total, 2 taon na lang po yan. Lalong-lalo na sa pagdating po sa Pangulo, siguro mas maganda kung patapos na ng ating Pangulo ang kanyang termino dahil anyway, after 2 years, election na naman po ng national. So much, Representative Bobo Victor. Yes, Bomojay. Opo, bilang panghuli na lang, Representative Chua, no, at dahil nga ho kayo ay kinatawan ho ng 3 distrito ng Maynila, bilang isang mambabataso, ano ho ang ilan ho sa mga mahalagang panukala na isinusulong mo ngayon sa Kamara? Marami po kami mga pagtutuunan ngayon ng pansin bukod po dito sa impeachment. Actually, may mga panukalang batas po tayo na ipinropose na bungad po ng investigasyon na naganap po noong nakaraang 19th Congress. Ito nga po, yung paghihigpit sa mga SDO, tinatawag natin Special Disbursing Officer. Ito po isusulong pa rin po natin. Pero ngayon po, dahil po sa mga nangyari na itong nakaraang ilang buwan, isa na rin po sa magiging priority namin yung pagbabawal ng mga tinatawag nating contractor. Diba? So, yan po ang ilan lamang. Tapos, nandiyan din po yung usapin, pagdating po sa party list system, yung mga usapin po sa anti-dynasty bill. So, lahat po yan, mga importante at mga mahalagang panukalang batas. At sa tingin ko ay mabibisi po ngayon ang Kamara para pag-isapan po at balangkasin ang lahat ng isyong yan. At Representative Chua, maraming salamat ho sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon para sa umagang ito. Magandang umaga, Representative Chua. Magandang umaga po at mabuhay po kayo. Mga kabang Podcast Nation, nakapanin ho natin walang iba si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Kaugnay pa rin ho sa reaksyon nito. Higil pa rin ho doon sa naging kamakailang ruling o kahapon lamang ho ito kung saan ibinasura ho ng Korte Suprema itong motion for reconsideration naman na inihain ng Kamara, pahinggil pa rin naman dito sa naunang desisyon ng Supreme Court na ideklarang unconstitutional itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.